Hello po mga kabida, welcome po sa aking channel. Ito, maganda po ito pag-uusapan na natin, no? It's a continuing discussion patungkol doon sa napabalitang hidwaan po sa pagitan ni First Lady Eliza Araneta Marcos at itong si House Speaker Martin Romualdez, ano po, no? Ang latest ngayon mga kabida, ano po, meron akong nagmemeron sa dalawa. Meron akong nagmemeron, no? Kanina po, tiningnan ko yung post po ni Miss Crisette. At doon, nakita ko yung meron akong nagmemeron doon, no? Dami hong kumampi doon kay First Lady, ano po, mga kabida. At so far, in-scan ko yung comment section po ni Crisette, Miss Crisette. So far, wala pang kumampi doon kay Speaker Romualdez. Bakit kaya, no? Bakit halos lahat doon ay kumampi doon kay First Lady? Ano kaya ang problema nitong si Speaker Romualdez? Bakit ho walang kumampi sa kanya mga kabida? Ayan. So far, marami ho tayong naririnig, no? Patungkol ho kay Speaker Romualdez. Keso daw, siya daw yung nagpapaikot kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano po, no? Siya daw yung the man behind sa mga decision makings daw ni President Marcos mga kabida at hindi itong si Lisa Marcos, no? Base dun sa mga napakinggan ho natin, ano po, na? Kaya nga dami hong nagalit, no? Ayaw kumampi, ayaw kay Speaker Romualdez dahil ho sa nangyari ngayon sa ating bansa, sa mga decision making so ng gobyerno, kaparte ho daw doon si Speaker Romualdez na mga kabida, no po, no? So actually halos lahat speculations lahat yun, no? So far wala pa tayong ebidensya diyan, although puro speculations lang yun, no? Kasi ho parati nating nakikita po itong si Congressman Romualdez na dikit kay Pangulong Marcos. At sa mga ginagawa ho ni Congressman Romualdez o Speaker Romualdez, halos siya yung kumbaga boss doon sa pamimigay ho ng pera, ayuda doon sa ating mga kababayan. Siguro sumagi ho sa isip ng mga kababayan ho natin, baka ito po yung nagpapaandar ngayon sa gobyerno. Ano po? Kaya ayaw nila doon kay Speaker Romualdez mga kabida. No? Mas minabuti po nilang suportahan po itong si First Lady kung sakali ho, totoo itong balita na meron ho silang hidwaan, silang dalawa. Ano po, no? Puro mga mabibigat po ito no? Kung sakali hong totoo itong away po ng dalawang malalapit ho kay Pangulong Marcos, sino kaya yung kakampihan po ni PBBM mga kabida? No? Of course, para sa akin, yung asawa, hindi yung pinsan. Ano po? No? Asawa talaga. Kasi yung pinsan, marami hong nagsasabi na minsan daw, traidor. Yung mga pinsan na hindi ko siningle out po si Speaker Romualdez. Sa mga pinsan, sa hanay po ng mga pinsan, may mga tumatrider kasi dyan no? Unlike daw sa asawa, siyempre, habang buhay magkasama yan no? Kabilang yan dun sa mga sinumpaan ho nila doon sa kanilang marriage, ano po, no? Sa hirap at sa ginhawa, kailangan magsama ho tayo, parang ganun Till death do us part. Hanggang kamatayan po, magsasama po silang dalawa, no? So yun yung anong tawag dyan, reason behind kung bakit nasabi ko po na mas kakampihan po ni PBBM yung kanyang asawa, no? Si First Lady Liza Marcos kaysa kay Martin Romualdez, yung pinsan ho niya, no? Tsaka pangalawa, kung napapansin ho ninyo mga kabida, ano po, no? Parang walang kumontrol kay Romualdez, ano po, no? The way he acts during the distribution, no? Lalo-lalo pag andyan ho siya sa mga probinsya, namimigay ho ng pera, parang siya may-ari ho ng pera, di ba? Yun yung observation ho, no? Kumbaga parang siya yung siya yung boss sa lahat ng boss, no? Akala ho siguro nila na dahil ho kay speaker,
nagkaletse-letse daw itong gobyerno ho natin ngayon, no? Batay dun sa kanilang obserbasyon, mga kabida, no? Pero sa obserbasyon ko lang kay PBBM, ano po, parang walang alam po ito no? Parang hindi marunong mag-manage ho ng bansa, no? Okay? Just like what we have observed during the conference, no? Yung pinatawag ho niya yung lahat ng mga stakeholders, mga opisyal ho ng gobyerno, 2 days after naglandfall po itong si Bagyong Christine, ano po, no? Makikita mo sa kanyang the way he handled the conference, no? Parang wala May isang portion pa dun sa isang video, mga kabida, na nagtatanong pa itong si PBBM dun sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga cabinet members, sa kanyang mga opisyal kung anong dapat gawin, no? So dapat yun, actually glitch yun no? Glitch yun talaga, mga kabida. Dapat hindi ipinakita yun, no? Sa publiko Televised kasi yun Hindi pinakita dapat yun sa publiko yung, kumbaga, undecisiveness. Wala siyang sariling desisyon, no? Kailangan niyang magtanong, humingi doon sa kanyang mga kasamahan, no? Unlike sa isang true leader, siya talaga magdedesisyon, no? Ito talagang gawin natin. Wala nang iba. Ito talagang gawin natin. May may strong decision, no? Medyo questionable yung kanyang decision making po, no? Itong si PBBM, mga kabida. Pero actually, itong mga malalapit po, kung tutuusin, mga kabida, yung mga ina-appoint ho ng presidente, ng mga advisors, hanggang pangalan lang yan no? Unlike katulad ho ni Digong, ano po, no? Yung mga in-appoint ho niya ng mga advisors, hanggang pangalan lang yun, hanggang position lang yun. Pero ang nagde-decide pa rin, si Digong, no? Si Duterte. So yun yung leader na you have in times of crisis, no? Difficult situation, meron kang decision, no? Meron kang tough decision na kailangan mong gawin. Hindi katulad ho na nakita ho natin sa video, mga kabida, na medyo nag-alangan po itong si PBBM na mag-decide. Parang hindi niya alam anong dapat gawin, ano po, no? Dun sa nangyari hong flash flood doon sa Bicol, dami hong patay, ano po, no? So yun po, kung totoo po ito, tsaka magpapatuloy po itong kanilang friction, baka ito lang ang magiging dahilan kung bakit itong mag-self-destruct po itong Marcos administration, mga kabida, no po. Mahirap kasi yung mag-self-destruct no? Diba? Lalong-lalo na nasa kaligitnaan pa po, no, ng kanyang term itong si PBBM. So kailangan na maging decisive po itong si PBBM, mga kabida, no po, no? So ngayon, mga kabida, sino po yung kakapihan po ninyo? Si Lisa or si Martin? Comment down please. Babasahin po natin yan. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo lahat.